Ang lalaki ay umihi sa isang hukay na may apoy. Hindi inaasahan, ang kanyang ihi ay naging langis. Napaatras siya sa gulat at sa takot. Agad siyang nagmadaling pumunta sa ospital upang magpatingin. Nang makita ng doktor ang langis na kanyang nalikha, agad nitong kinuntak ang isang institusyon para sa pananaliksik sa tao. Dinala nila ang binata para sa eksperimento. Habang nasa biyahe, bigla niyang kinailangang umihi muli. Nahihiyang humingi siya ng pahintulot na bumaba ng sasakyan, kaya umihi siya sa ilalim ng puno at muli siyang nakagawa ng tuloy-tuloy na agos ng langis. Dumadaloy ang langis hanggang sa paa ng isang staff. Akmang magsisindi ng posporo ang lalaki, ngunit aksidenteng nahulog ang lighter sa kanyang kamay. Biglang sumiklab ang apoy at sumunod ito sa daloy ng langis patungo sa kanyang paa. Sinamantala niya ang kaguluhan at tumakbo palayo. Sa bandang huli, bumagsak siya sa pagod malapit sa isang maliit na nayon sa kabundukan. Nagkataong napadaan ang anak na babae ng pinuno ng nayon at mabait siyang dinala sa kanilang bahay. Pagkagising ng lalaki, mainit siyang tinanggap ng pamilya ng pinuno. Lumabas siya upang maglakad kasama ang pinuno at napansin niyang magulo at naghihirap ang nayon. Ipinaliwanag ng pinuno na dati masagana ang ani ng palay, ngunit dahil mahal ang gasolina, hindi na nila kayang paandarin ang kanilang mga traktora kaya tumigil ang pagsasaka at lalong naghikahos ang lugar. Nang marinig ito, naisip agad ng binata ang paraan upang makabawi sa kanila. Kumuha siya ng plastik na bote at pumunta sa gilid ng kalsada upang umihi. Hindi nagtagal, napuno niya ito ng langis at ibinuhos sa traktora. At gumana nga ito. Nakaramdam siya ng tuwa at tagumpay. Balak na sana niyang umalis, ngunit nakiusap ang pamilya ng pinuno na manatili siya upang tulungan ang nayon gamit ang kanyang kakayahan. Naramdaman niya ang isang kakaibang misyon, kaya pumayag siya. Mula noon, halos walang tigil siyang umiinom ng tubig at gumagawa ng langis. Nagtakda pa ang pinuno ng kota, 100 litro bawat araw. Dahil sa kanyang pagsisikap, unti-unting umunlad ang mga taga nayon at muling nabuhay ang dating abandonadong lugar. Ngunit hindi pa rin nakontento ang pinuno at nais pa niyang mas marami pang langis ang malikom. Kahit nahihirapan, pumayag pa rin ang binata alang-alang sa mga nangangailangan. Ayaw niyang malaman ng mga tao na ang langis ay mula sa kanyang ihi, kaya hiniling niyang ipakalat na may natuklasang oil field sa nayon. Ngunit naguluhan siya nang sabihin ng mga tao na bumababa ang produksyon ng langis kahit todo ang kanyang pagsisikap. Isang araw, biglang nawalan ng kuryente ang nayon. Nang puntahan niya ang power room, napansin niya ang patak-patak na langis sa pasilyo. Kinutuban siya, kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating sa isang lihim na silid na puno ng mga bariles ng langis. Doon niya natuklasan ang katotohanan. Palihim palang ibinebenta ng pinuno ang langis para sa malaking kita. Kaya kaibigan, baka ang ihi mo na ang solusyon sa oil crisis sa ating bansa ngayon. Sinubukan mo na bang sindihan?